Ang kahangahangang kasaysayan ng dugo ng Lemon 84, isang pamana ng kahusayan sa pagpapalahi ng manok sa laban. Ang mundo ng pagpapalahi ng manok sa laban ay puno ng kasaysayan, tradisyon, at paghahangad ng kahusayan na nakahuhumaling sa mga tagahanga sa loob ng maraming henerasyon. Sa maraming kahangahangang dugo ng manok na lumitaw sa mga taon, ang Lemon 84 ay tumitindi bilang isang tunay na icon, kilala sa kanyang kahangahangang kakayahan sa laban, kakaibang hitsura, at sikat na lahi. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahangahangang kasaysayan ng dugo ng Lemon 84, sinusubaybayan ang kanyang pinagmulan pabalik sa bantog na Duke Halsey at tinitingnan ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging isa sa pinakapinagpupuryang lahi ng manok sa laban sa Pilipinas at higit pa. Ang kwento ng Lemon 84 ay nagsisimula kay Duke Halsey, isang lubos na iginagalang na breeder ng manok sa laban mula sa Estados Unidos. Kilala si Halsey sa kanyang kadalubhasaan sa pagbuo ng mga superior na lahi ng manok sa laban, at ang kanyang mga ambag sa esport ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto. Isa sa kanyang pinakakahangahangang likha ay isang medium station na manok sa laban na magiging pundasyon ng dugo ng Lemon 84. Ang orihinal na manok na ito ay nagtataglay ng isang natatanging kombinasyon ng pisikal na katangian at kakayahan sa laban na nagpapakita ito ng kakaiba mula sa ibang manok sa laban ng kanyang panahon. Si Rafael Paeng Araneta, isang kilalang figure sa komunidad ng manok sa laban sa Pilipinas, ang nakilala ang mga kahangahangang katangian ng manok ni Halsey at nagpasya itong kunin ito para sa kanyang sariling programa sa pagpapalahi. Si Araneta, isang masigasig at dedikadong breeder, ay may matalas na mata para sa talento at malalim na pag-unawa sa mga detalyeng genetiko ng manok sa laban. Nang makuha niya ang manok ni Halsey, agad niyang nakita ang potensyal nito at nagplano na bumuo ng isang bagong lahi na pagsasamahin ang pinakamahusay na katangian ng orihinal na manok sa mga katangian ng kanyang sariling mga lemon hen. Upang makilala ang bagong lahi mula sa iba pang lemon sa kanyang kawan, nagpasya si Araneta na pangalanan ito ng Lemon 84, pagkatapos ng numero sa leg band ng orihinal na manok. Ang simpleng ngunit natatanging pangalan na ito ay mabilis na naging kasing kahulugan ng kahusayan sa mundo ng pagpapalahi ng manok sa laban. Ang Lemon 84 ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang katamtamang laki, malakas na pangangatawan, at makulay na dilaw na balahibo, na nagbibigay dito ng isang kapansin-pansing hitsura sa cockpit. Ngunit hindi lamang ang hitsura ang nagpapakita ng espesyal ng Lemon 84, ito rin ang kanyang kahangahangang kakayahan sa laban. Ang lahi ay kilala sa kanyang bilis, liksi, at katatagan, na ginagawa itong isang matinding kalaban sa ring. Ang programa sa pagpapalahi ni Araneta para sa Lemon 84 ay isang maingat at estratehikong proseso. Maingat niyang pinili ang pinakamahusay na mga hen mula sa kanyang sariling kawan, na mga inapuri ng dugo ni Duke Halsey, upang i-partner sa orihinal na 84 banded na manok. Ang mga inangkop na anak ay pagkatapos ay maingat na sinusuri para sa kanilang pisikal na katangian at pagganap sa laban, at ang pinaka-promising na mga manok lamang ang pinili para sa karagdagang pagpapalahi. Inulit ni Araneta ang proseso ng selective breeding sa loob ng ilang henerasyon, patuloy na pinapino at pinapabuti ang dugo ng Lemon 84. Isa sa mga pangunahing estratehiya na ginamit ni Araneta sa kanyang programa sa pagpapalahi ay ang kasanayan ng line breeding. Ang line breeding ay nagsasangkot ng pag-partner ng malapit na nauugnay na mga individual sa loob ng isang lahi upang i-concentrate at ayusin ang mga kanais-nais na katangian. Sa pamamagitan ng pagpapalahi pabalik sa orihinal na 84 banded na manok at sa mga inapo nito, nagawang panatilihin ni Araneta ang kadalisayan at pagkakapare-pareho ng dugo ng Lemon 84 habang pinapahusay din ang kanyang potensyal na henetiko. Ang ganitong diskarte ay nagbigay daan sa kanya na makagawa ng mga manok sa laban na hindi lamang mataas ang kompetisyon sa ring kundi may malakas ding pagkakahawig sa orihinal na pundasyon na manok. Isa pang mahalagang aspeto ng programa sa pagpapalahi ni Araneta ay ang kanyang atensyon sa mga detalye at ang kanyang pangako na bigyan ang kanyang mga manok ng pinakamahusay na pangangalaga at nutrisyon. Naniniwala siya na ang isang malusog at mabuting pinangangalagaan na manok sa laban ay mahalaga para sa pinakamahusay na pagganap sa cockpit, at hindi siya nag-iingat sa gastos upang matiyak na ang kanyang mga manok ay nakakatanggap ng pinakamataas na kalidad ng pagkain, mga suplemento, at pangangalaga ng veterinaryo. Binigyang pansin din ni Araneta ang kapaligiran kung saan itinatanim ang kanyang mga manok,
Binibigyan sila ng malawak at komportableng tirahan at maraming pagkakataon para sa ehersisyo at pakikipag-ugnayan. Ang pagsisikap at dedikasyon ni Rafael Araneta ay nagbunga noong 1972 nang manalo ang isang Lemon 84 na manok sa laban mula sa kanyang programa sa pagpapalahi sa prestihiyosong International Derby sa Pilipinas. Ang tagumpay na ito ay isang mahalagang yugto para sa dugo ng Lemon 84 at itinaas ito sa internasyonal na katanyagan. Ang panalo ay hindi lamang nagpatunay sa programa sa pagpapalahi ni Araneta kundi itinakda rin ang Lemon 84 bilang isa sa mga nangungunang lahi ng manok sa laban sa mundo. Mula noon, patuloy na namamayani ang Lemon 84 sa mundo ng pagpapalahi ng manok sa laban, na nanalo ng maraming kampyonato at parangal sa mga paligsahan sa buong mundo. Sa ngayon, ang dugo ng Lemon 84 ay lubos na hinahangad ng mga tagahanga at breeder ng manok sa laban. Ang reputasyon nito para sa kahusayan sa cockpit, kasama ang kanyang kakaibang hitsura at mayamang kasaysayan, ay ginagawa itong paborito ng mga taong nagpapahalaga sa sining at agham ng pagpapalahi ng manok sa laban. Ang lahi ay nagkaroon din ng malaking impluwensya sa pag-unlad ng iba pang mga lahi ng manok sa laban. Maraming breeder ang nagsasama ng Lemon 84 genetics sa kanilang sariling programa sa pagpapalahi upang mapabuti ang pagganap at kalidad ng kanilang mga manok. Ang kasaysayan ng dugo ng Lemon 84 ay isang patunay ng pagmamahal, dedikasyon, at kadalubhasaan ni Rafael, Paeng, Araneta at ng hindi mabilang na mga breeder na nag-ambag sa kanyang pag-unlad sa loob ng mga taon. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan bilang isang solong manok sa kamay ni Duke Halsey hanggang sa kanyang katayuan bilang isa sa pinakapinagpupuryang lahi ng manok sa laban sa mundo, ang Lemon 84 ay nag-iwan ng isang hindi malilimutang marka sa esport ng pagpapalahi ng manok sa laban. Ang kanyang pamana ng kahusayan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at impluwensya sa mga breeder sa buong mundo, at ang kanyang kwento ay isang paalala ng kapangyarihan ng selective breeding at kahalagahan ng pag-iingat at pagpapalaganap ng ating mayamang kultura at pamana.